Okay mga lads, pag-usapan po natin itong issue na to na ano bang term yun? Bumabagabag. Kaso hindi naman to bumabagabag sa ating lahat eh. Bumabalagbag ito sa ating newsfeed. Kasi nga po, grabe yung storya nito. It's a very incredible story na pag tinignan nyo at face value, parang wala siyang sense. Yung ampaw na may bold and all of these wild allegations na binabato ng magkabilang kampo. So, isa-summarize ko lang muna sa inyo kung ano yung napanood ko sa balita. Ngayon, eto pong mama na to ay dating driver, alala, utility ng nitong isa sa mga babae na to. Okay, so ang involved kasi ng mga babae dito ay mga bantog, mga sikat na personalidad sa show business. Si Rian Ramos, si Michelle D, at saka si Samantha Panlililaw. Sorry, hindi ko Pero of course, whether hindi nyo sila kilala or hindi, they are quite famous on their own right. Now, ina-allege nitong tatlo na to na may ninakaw daw or may pagnanakaw na ginawa etong si Idol dito sa tatlong to. Kasi alias Totoy, pero nabanggit na yung pangalan niya sa media, but yun yung nangyari. May ina-allege sila na kinuha daw nitong si alias Totoy. Ngayon, si alias Totoy ay inallege naman niya na etong tatlong to ay ginulpi daw siya at tinorture at ikinulong sa isang kwarto for 3 days dahil daw doon sa ninakaw niya. Pero ano yun? Ano yung ninakaw ni Totoy? Allegedly, sabi nitong tatlo na to. Okay, so pupunta ngayon tayo dun sa realm ng side ng kwento. May side kasi ng kwento si Totoy, meron naman side ng kwento itong sila Rian Ramos. Okay? Right now, legally speaking, ang statement lang na linabas nitong tatlo na to na wala pa kasi sa kanila yung complaint. So, wala pa sa kanila yung complaint, bakit ka naman magbibigay ng statement kung wala ka pang reklamong natatanggap? Kasi ngayon, nasa proseso pa lang ng case build-up ang NBI tungkol kay alias Totoy. And you know, the story is really, really wild. And gusto ko magbigay ng opinion pagkatapos itong video na to. So, shout out sa'yo, Glord. Nagamit ko na rin yung isang photo mo. So, ngayon, yung hawak dito ni paring Glord ay yan yung ampaw na tinatawag. Okay? Etong ampaw na to, ano lang yan, nagpapakita lang yan kapag Pasko, di ba? Kapag medyo mayaman si Ninong, si Ninang, nakaampaw ka. Kapag wala, 20. Pero, meron daw kasing kinuha na ampaw yung lalaki doon sa kwarto ni Rian Ramos. Kasi, stay in siya doon sa condo ni Rian eh. So, ang ginawa niya, meron daw siyang kinuha doon na ampaw. Ngayon, ano yung laman ng ampaw? Di isipin mo, pera. Tama, kasi usually yun naman talaga yung laman ng ampaw eh. Pero hindi yun ang nangyari. Ang nangyari ay kakaiba. Ready na ba ang lahat? Ano maati ka mong chismisan? Ako rin na-shock din ako nung nalaman ko na kung ano daw yung laman. Okay? Sa 39 floor. Ang pagtalong ko po pag-live ng 39 floor sa bintana sa kusina. Basta nag-live lang ako. 25 floor. Sabi ng guard. 25. Opo. May nawa. Okay, pause na natin. So, eto yung complainant kay Rian. Okay? Pero, meron din kontra-demanda or naunang nagdemanda sila Rian Ramos dito sa tao na to. Pero bago nila dinimanda, ang ina-allege nito, ginulpi muna siya. At, grabe yung detalye nitong storya na to sa dalawang side. So, focus muna tayo sa kanya dun sa storya niya. Sabi niya kasi, dun sa condo na maganda, from 39th floor, tumalon siya sa 25th. Yung mga tao kasi parang, bakit ganun? Ano yung laman ng ampaw na yun? At sobrang importante na kung ano man, okay? May gold daw na laman yun, may bold daw na laman yun. Pero syempre, ang iisipin mo, since manipis yung ampaw, siguro picture yung laman nun. Or baka iba, di ba? Baka mamaya na. Pero dito muna sa storya na to, many people are finding it funny kasi paano ka tatalon sa 39th floor?
'Di ba? Hindi, ang ginawa niya tumalon siya sa 39 tapos lumagapak siya sa 25. Medyo kaya naman 'yon. 10 floors pa rin 'yon. Eh, 'di ba ilang feet 'yon? Siguro dahil sa adrenaline na rin niya kasi nga 'di ba may flight or fight response ang katawan ng tao kapag under stress siya. And kung gusto niyang tumakas dahil he's trying to save his life, yung fight response na 'yon would give him extra energy and strength para gawin yung mga parang imposible na 'yon. Kunyari, 'di ba? Yung mga nanay na ililigtas yung anak nila sa mga kapahamakan, bigla silang lumalakas, 'di ba? Yung isang tatay na biglang nagiging fighter kasi ililigtas niya yung pamilya niya. Merong ganong klaseng strength ang tao kapag ka nasusukol siya. So, it's not within the realm of impossibility. It may be improbable, pero it's a real story. Now, ang ginawa ni Idol, lumapit siya doon sa VACC. Now, VACC is a NGO na ang hinahandle nila ay yung mga crimes na kunyari hindi ka makalapit sa PAW. Sila yung NGO na pwede mong lapitan para sa mga insidente na ang kalaban mo ay, yung katulad nila Rian Ramos, nila Michelle D at nung isang Sam na talagang resource heavy sila. So, ano ba yung laman nun? Ano ba yung laman nun? At sobra-sobra yung pinagdaanan nito si Idol. Mga bodyguards ng mga akusado hanggang Samar, no? Northern Samar para makuha yung isang material na naglalaman ng napaka-importante. Kaya nga binabasa ko lang ngayon na yung part nung Pause lang natin saglit. Bibigyan ko lang kayo ng context dito. So, this person right here is the one helping yung security guard, yung former security driver alalay nila PA ni Rian Ramos na magsampa ng demanda dun sa tatlo. Okay? Sila yung nag-handle yung organization nila. Ngayon, according to him, pinuntahan pa sa Samar kasi after makatakas ng lalaki, imbis dumiretso sa police, nagpunta siya sa Samar para magtaguna. Tapos pinuntahan pa rin ng bodyguard para mahanap yung ampaw na yon. So ano ba talaga yung laman ng ampaw na yon? Kita nyo, napaka-importante ng ampaw na yon. Okay, tuloy natin. Ng demanda sa kanya, isole yung material na nagkakahalaga ng 30 million. Ang sabi noong una, film. Tapos ito ba yung USB? Yung mga tanong ko sa kanya, sir, hindi. Yung nabuksan nila. Kasi nga, nandun sa ampaw. Sa ampaw, opo. Kasi itong complainant namin po, 4 years na nag-work for Rian, Rian Ramos. Okay, pause natin. So, ang sabi ng VACC sa sinumpaang salaysay nung complainant, which is si alias Totoy, ang nakuha niya daw sa ampaw nung naglilinis siya sa kwarto ni Rian Ramos ay ampaw na ang laman ay USB. Oh my God! Now, ano yung laman ng USB? At kailangan nilang halos gulpihin. Sabi, allegedly. Diba? Ano yung laman ng USB na yon? At film daw film. Baka naman parang Cabral files yan. We can only speculate. Ang sinasabi ng mga netizens, baka ang laman nung ampaw na yon ay gold. Kaso paano magkakasya yung gold doon? Ang liit-liit ng ampaw. Unless merong thumb drive na maliit na linagay doon sa ampaw. Tama? Tama yun. Tapos yung ampaw na yon ay may gold na laman. May bold na laman. Kung sino yung nagbo-bold doon, hindi natin alam, di ba? Baka ano yun, baka alam nyo yung nung araw kasi, ewan ko kung doon sa mga kapwa ko millennials dito.
Nung araw kasi, panahon namin, kumalat yung tinatawag na The Fappening. Yun yung tinatawag nilang Holy Grail ng Bold noon. So, for 30 million pieces, ganon ka-importante yun. Or pwede rin naman pelikula yung laman nun, di ba? Director's cut ng kung ano man. Hindi naman kailangan bold di ba? Pwede naman pelikula. So, kung ano man yung nasa USB drive na yun, napaka-importante nun. At halos gulpihin nila yung tao. At nagdemanda pa sila. Sabi, hindi naman natin alam kung totoong ginulpe. Pero according to Sir dito, yung tao daw na yon ay nagpa-medical legal. May mga traces daw. Pero that is just an allegations. Allegations pa lang yan. At hindi nga natin alam kung may CCTV, di ba? So, kailangan nating alamin lahat yan. Kasi yun yung line of questioning ni Ted Filon. Kasi sa Ted Filon ko ito napanood So, tinatanong nila kung bukod dun sa testimonya nung lalaki, meron pa ba? So siguro yun yung pinakapamatay sunog dun sa na to. Kasi it's really an incredible story. Basically, ang sinasabi nitong si lalaki na dinimanda pauna nila Rian Ramos is that ninakawan sila ng something. So may nawala kasi ninakawan may theft Ninakawan sila ng ampaw na may USB drive. Ano yung laman ng USB drive na yon na worth 30 million pesos? So, we can confirm na kung ano man yung nawawalang USB na yon, it's worth 30 million pesos. It could be a movie. Halimbawa, Panday Part 2. O kaya Valiente. Yung Valiente, the remake. Pwede. Encantadia Part 7. Pwede. O kaya crossover ni Cardo at saka ang Probinsyano remake. Kaso police pa siya sa Encantadia. Pwede. Or, ang gusto nating lahat, eto na ang sitwasyon para makalimutan natin ang Gold Diwali dahil lalabas na ang gold na malupit. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Bagkus maraming artista ang nandun. Could be The Fappening Part 2, 6, 7, who knows? Joke lang yun Hindi natin alam kung ano yun. It could be any film, di ba? It could be 6, 7. Hindi, pero wag niyo namang isipin na pwede kasing pelikula 'yon 'Di ba? Pwedeng pelikula 'yon na pang MMFFFF, 'di ba? Kasi may mga ganun baka 'yun yung laman nun. Hindi naman necessarily na gold yung laman nun. Pero whatever it is, mukhang meron nga talaga kasi nagdemanda ng theft hindi natin alam yung detalye ng theft. Ang alam lang natin yung detalye ng sinabi ni Sir na ang ina-allege nila Rian is that may ninakaw daw na worth 30 million yung lalaki. So ano ba yun? Kayo, anong sa tingin nyo? Diyan sa comment section. Bago nyo i-dislike yung video, mag-comment muna kayo. Boss Nick, tingin ko lang naman Allegedly! Part 2 ng Gold Diwali. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga